May kasama tayong mga guest na magsisilbing anaktual representations ng iba't ibang klase ng anak sa pamilya. Huwag na natin patagalin pa. Kasama natin ngayon ang pangalawa sa 5 magkakapatid. Isang grade 12, yung student, at part-time food vendor. Actually, parehas kami nito, Kuya Efren, ha? Mula sa Pililla, Rizal. Yan. Good morning, Angelica Garcia Fiel. Good morning po mga ka-homies. Yes. Kamusta po? We're fine. At hindi lang po yan mga kaibigan, nagbabalik muli ang ating suking Yes. sociologist mula sa New Era University na handa magbigay ng kanyang insight sa topic natin ngayong araw. Let's all welcome Ms. Lilibeth Cruz. Yes. Good morning, Ma'am Lilibeth. Yes, good morning po sa inyong lahat. Welcome po ulit. Yan, good morning, good morning. Ma'am, ano po kaya ang kasalukuyang stereotypes tungkol sa birth order ng magkakapatid sa isang pamilya? At saan po kaya ito nagmula, lalo na po sa mga middle child syndrome? Unang-una sa lahat, no, nagsimula yan noong 1900s. Isang psychologist na si Alfred Adler, na kung saan siya yung nag-origin nung tinatawag nating birth order theory, na kung saan may panganay, ano yung tungkulin ng panganay, ano yung tungkulin ng pangalawa sa magkakapatid, ang bunso. Usually kasi ang mga panganay, yan yung binibigyan ng atensyon ng mga magulang eh. Mostly talaga. Totoo yun. At sila yung binibigyan ng lahat, sila yung una sa damit, Oo nga. no? Tapos yung pangalawa, yan yung sa isang theory ni Adler na sinabi, nakalimutan. Na kung saan yung nakalimutan kasi yung kanyang posisyon sa pamilya hindi na-establish. Hindi na-establish kung saan pangalawa ka, ikaw yung magiging tagasunod ng iyong ate, ikaw yung magbibigay ng suporta sa kanila as pangalawang anak o mid-child, kailangan tutulong ka at susuportahan mo ang nanay mo. Ganon din naman kapag yung bunso, iba naman yun. Yun yung binigay na birth order theory ni Alfred Adler noong 1900s. Kung sa madalit salita po, talagang bawat isa sa kanila may role. May role talaga. Sinet ni Alfred na ang role ng panganay ay napakataas doon sa magkakapatid. Tapos yung pangalawa, taga-suporta. Yung bunso, kailangang i-spoil. Usually nararanasan natin yan, di ba, sa pamilya natin. Ma'am Lilibeth, ano po kaya ang epekto nito sa mga middle child, sa pamilya at sa kanilang personalidad? Unang-una kasi yung epekto nito, no, dalawang bagay yan. Maaaring maging introvert sila o kaya naman napakalakas ng personality nila kasi kaya nila eh. Mayroon matatag yung kanilang personalidad, matatag yung kanilang mga desisyon kasi yun ang kanilang role sa tahanan eh. Yun ang kanilang role sa bahay nila eh. Kaya yung kanilang personality mas iba dun sa mga panganay. Well, Angelica, anong karaniwang inaasahan sa'yo ng iba bilang middle child? Yung parang sinasambot ko po yung mga responsibilidad po sa bahay po, ganyan. Kumbaga toka-toka po sa paggawa po ng sa gawain bahay. Hindi po maiwasan na magtalo-talo po kami magkakapatid, especially po puro babae po kami sa bahay po. Yan, Kuya Efren. Normal thing, eh, no? Opo, normal lang. pag-usap Kuya talaga. Efren, yan yung kung saan nakapasa na sa balikat niya yung responsibilidad sa pamilya, sa tahanan, yung mga gawaing bahay, at iba pang mga kaakibat na gawain Marami, na kung eh, no? saan siya yung lahat na gumagawa para magkaroon ng katuparan yung saya sa pamilya. Yan. So Angelica, anong ginagawa mo? Kinukompront mo din ba ang magulang mo about this? Pagka po may time na parang minsan po di ko na po kaya, si mama po ang kausap ko po. Sinasabi ko po sa kanya yung mga problema ko po na ganito sa bahay, na nagtatalo kami. Yun po. Tapos
sinasabi ko po sa kanya na ganito man na nahihirapan po ako, hindi ko na po kaya. Ano po dapat kong gawin? Syempre po sa akin po parang bagsak po lahat ng responsibilidad po sa bahay. Ate Shirley, yung sinasabi niya kanina na sinasabi niya sa nanay niya, oo nga. usually ang mid-child, napaka-outspoken. Na kung saan, yung kanilang nararamdaman, ang dali nilang sabihin. Kasi yun nararamdaman nila kaysa doon sa panganay o sa bunso. Napaka-outspoken ng mga mid-child. So ano naman ginagawa ng ate mo pag ganon? Ayun po, sabihan kami ng mga problema, tapos syempre, di ba po, nagtatalo minsan, tapos ino-open ko po sa kanya yung problema ko na dapat magkatuwang tayong dalawa sa bahay po, maglilinis sa umaga, sa tanghali, hanggang gabi po. Kaya siya yung nagsisilbing peacemaker no? Sabihan ng problema, 'di ba? At siya yung nagbibigay ng payo. Opo. Mas kumbaga siya pa yung mas matured kaysa Ayun. dun sa panganay. Akala po kasi nila parang lagi po akong galit. Ganun. Pagka po, yun po, ate, ganito susunod mong gagawin. Tapos yung isa ko kapatid, sige maglaba ka, tapos ako gagawin ko yung part ko. Eto naman, sa inyong magkakapatid, Yan. Angelica, ano ang pinaka-memorable na moment na nagpatibay sa inyong pamilya? Sasagawa po kami ng family hour po. Wow. Tapos after po nun, doon po namin in-open up lahat po ng mga suliranin po namin. Tapos yung mga, nagkukwentuhan po kami. Siyempre po yung mga dati naming ginagawa po na maliliit po kami. Tapos yun, pagtas nagkukulitan na kami ulit. Tapos manonood po ng TV, ganyan po. Sabay-sabay kaming matutulog po. Eto ngayon, ito hindi maiwasan to, nangyayari talaga. Paano niyo hinaharap yung mga misunderstandings ng bawat isa? Ayan, sa pagitan ninyong magkakapatid. Una po, hinahayaan ko po muna sila. Kumbaga parang binibigyan ko po sila ng time po para po makapag Tiyempo talaga. Opo, tiyempo Kuya po. Efren, mahalaga kasi yung open communication Yun na kung yun saan nagsasabi siya sa nanay niya o kaya sa kapatid niya kung ano yung niloloob niya. Mahalaga na nalalaman kung ano yung nasa sa loob niya. Kung saan nagkakaroon ng process din yung mga magulang natin kung ano yung kakulangan dun sa pangalawang anak na kung saan tinitignan niya rin kung paano ito re-resolbahin. Yeah. Oo. So Ma'am Lilibet, di po ba pagka mga bata talaga, usually talaga nag-aaway? Oo. Oo, totoo Eh, yun. Natural basta yun, pagka no? medyo nagkaroon na Normal ng, teen na, ganun pa din eh. Pero yung pag nagkaroon ng pamilya, di ba nag-iiba na? Totoo yun. Yan. Kasi nandun tayo sa tinatawag na na-attain na natin yung maturity. Matured na nating nahaharap yung mga flaws ng bawat isa di ba? Halimbawa, ikaw na dati inaaway mo yung panganay mo, yung panganay mong kapatid, pero later on, kapag tumatanda ka, you seek also the kind of guidance and emotional support from your eldest siblings Kaya kung saan, nagkakaroon na ng harmony. Yan. Ayan. So ngayon, Angelica, kay Angelica naman ako. Sa ngayon, ang panganay niyo ba may asawa na o wala, Wala pa? pa po. Lahat kayo single. Opo. So, oo nga, di ba? Ang hirap naman no. Ang hirap. Ako, I couldn't imagine yung sitwasyon. Mahirap to, working student ka, di ba? Yes Oo. po. Kumbaga, binabalanse mo mabuti. Opo. Paano to kay ate, di ba? How do you find it na talagang nakakakain ka pa ba ng maayos? Nakakatulog ka pa ba ng, Nang relax. May time po na yun po, nararanasan ko po yung mga na parang napababayaan ko na po yung sarili Oo, ko. yun eh. Kasi po, sabi po nila mas iniintindi ko pa po daw yung iba kaysa yung sarili ko po. Kaya ang mga mid-child, Ah, yun na napaka-responsible, yung kanyang empathy, tsaka yung kanyang pagmamahal dun sa pamilya, napakalalim. Kasi siya lahat yung gumagawa Yung personal touch niya sa paghahanda ng pagkain, sa pamamilya, di ba, Yes no? po. At kung saan, kailangan ikaw yung tatawag pa sa kanila sa panahon ng pagkain, tatawagin mo pa sila. Parang ikaw na ang nanay at tatay, lalo na pag wala ang nanay at tatay. Yes po. Ako napansin ko, it goes the same thing with my position siguro. Pang-anim ako Oh. Yung sa sinasabi ni Angelica. parang nahahawig din sa akin Kumbaga, umaalalay din ako. Parang, napang-anim ako Ano yan, ma'am?
middle child din may maitatawag sa ganun? Or Totoo Syndrome. yun. Kasi Middle child pa rin, you take responsibility doon sa hindi nagagawa ng nauna sa iyo eh. Oo eh. At usually maunawain ang mga nasa mid-child eh. Maunawain. Totoo yan. Kaya lang Totoo emotional. yan. Yes po. I agree with that. I Emotional agree with kasi kaya napaka-outspoken eh. Bakit? Kasi nagiging emotional ka. Bakit na lang, ako na lang nabalagi, kailangan sabihin ko sa kanila to. Pero ginagawa pa rin niya yung Oo, yun na nga. responsibilidad niya. Ginagawa mo pa rin yung Yes, responsibilidad. iiyak po muna saglit, tapos yun, bangon ulit, tulong sa bahay kila mama at papa, ganyan po. Pero naturuan din tayo ng magulang natin sa mid-child na maging maunawain. Oo nga. At saka naturuan tayo na hindi umasa sa iba. Opo. Naturuan din tayo na kung saan ay lagi nating uunawain yung mga kapwa natin. Opo. Tsaka yung pagmamahal. Yes. Mas malalim ang pagmamahal ng mga nasa male child. Sorry po pero talagang ganun talaga kasi dahil sa karanasan nila, mas lalong lumalalim yung attachment nila sa ibang tao kasi sila yung nakakasalamuha eh. Opo. Sila yung may personal attachment Yes po. doon sa kapatid na bata. Opo. Di ba? Ikaw pa mag-aasikaso sa Yes bata po. mong kapatid. Sa tingin nyo, yung ganyang concept sa isang kapatid, wala bang hindi nagkakaroon ng negative result? As mid-child, syempre, nandun laging question eh. Yes Di po. ba? Nandun lagi kang nag-iisip, Yun, laging may why. Oo, No? yun. Yung why na yon, kung minsan, dahil sa sitwasyon ng pamilya, nandoon, lalabas doon yung uunawain mo na lang. At hindi mo kasi pababayaan na yung pamilya mo maiwan doon sa sitwasyon na walang nag-aasikaso. Opo. Ikaw yung talagang available dahil ikaw yung pangalawa at yung panganay nag-aaral, nag-aayos lang, diba no? Yes po. Totoo naman yun. Kumbaga, multitask ang ginagawa mo. Eh, no? Opo. Yun. Madalas po. So Angelica, pagdating naman sa mga magulang mo, paano mo na sasabi sa kanila na minsan talagang nahihirapan ka na? Oo, yun. Intindihin nyo din naman ako, ganun, parang ganun. Hindi po kasi ako yung tipo na yung i-confront ko po sila in person. Kumbaga, para mas mapagaan po ako, mini-message ko po sila. Mas sabi ko, may ganito po akong problema na paano ko po gagawin to na pagod na po ako, ganyan po. Kayang-kaya mo yan, anak, na di lagi pagkakataon na nasa ganyan kang sitwasyon, tapos ikaw yung mas pinapaalala sa akin ng mga magulang ko na ikaw lang yung mas nakakaintindi at nakakaunawa sa mga nakababata mong kapatid, lalo na sa panganay po namin. Pero calling dun sa mga parent, dun sa sinabi niya, no, na kung saan pinipilit nilang unawaan ng mid-child yung sitwasyon, pero kasi pare-pareho ang damdamin ng mga anak. Anak tayo eh. Na kung saan kinakailangan din natin ng extra attention. Yes True. Ayan. Tapos kinakailangan din natin na kung minsan ay nilalabas natin. Maganda yung ginagawa niya. Kaya nga binanggit ko kanina, nagiging emotional talaga yung mga mid-child. Usually, emotional talaga yung mid-child. Pero, along the way, nagiging matured siya. Yes. Yun ang positive doon, na bilang isang tao, nagiging strong ka. Yes. Na lahat ng decision mo, nagiging maayos at napaka ganda nung naidudulot sa iyo nun kasi meron kang will. Nagkakaroon ka na strong will na kung saan nakuha mo yon doon sa pagiging mid-child dahilan sa lahat ng responsibilidad niya at lahat ng decision, kailangan minsan ikaw ang sa'yo manggaling. Yan. At ito na nga, Angelica, ano naman mensahe mo sa mga iba mong kapatid? Alam ko na madalas sa'yo nagtatalo, ganyan. Siyempre, bilang pangalawa sa magkakapatid, ate, andito lang lagi si ate no matter what. Mahal na mahal ko kayo. Ayun. At sabi nga ng mga magulang sa atin na balang araw, tayo lang din ang magtutulungan. Oo. Oo, yun eh.